Binalak lasunin ng lalaki ang sariling ina para makuha ang padala ng kapatid. Mas pautak pala sa kanya ang matanda. Panganay si Mark sa dalawang magkapatid. Ang bunsong si Sophia ay maganda na ang buhay sa States. Bagamat dalaga pa naman ito, siya naman ay may sarili ng pamilya. Dito sila nakatira ng misis niya sa bahay ng kanyang nanay. Katwiran niya, wala namang kasama ang matanda kaya sasamahan na nila. Pero ang totoo, kaya sila rito tumira ay para makinabang sa padala ng kapatid. Isa pa, instant katulong na rin nila ang nanay niya. Ang sarap-sarap ng buhay nila ng misis niyang si Jane dahil wala na silang ibang inintindi. Nagkaroon lang ng problema nang magkasakit na ang matanda. "Hello, kapatid? Oo, huwag ka nang umuwi rito. Ayos na ako. Ako nang bahala kay mama. Hindi ko siya papabayaan. Ang ate Jane mo na ang nagpapaligo sa kanya. Basta huwag lang papalya sana yung padala mo. Kasi pinangbibili namin ng gamot niya," sabi ni Mark sa telepono. Napalingon pa siya sa nakasimangot na misis. Nang matapos ang tawag ay agad siyang kinumpronta ni Jane. "Anong pinagsasabi mong ayos dyan kay Sophia, ha? Hindi ayos. Ayokong mag-alaga ng nanay mo, ha? Tingnan mo nga, tambak ang labahin kasi di siya makapaglaba. Pakiramdam ko umaarte lang ang matandang yan. Di ka talaga nag-isip, no? Pag umuwi si Sophia, mapapatalsik tayo dito sa bahay. Putol pa ang padala. Pagtsagaan na lang natin yung matanda. Total hindi pa naman siya baldado. Hirap lang tumayo," sabi ni Mark at hinimas-himas pa ang balikat ng nakangusong asawa. "Nahihirapan na kasi ako dito sa bahay, sweetie pie. Tapos yung pira padala ni Sophia, napupunta lang sa gamot ng nanay niyo. Ang tagal naman niyang mamatay. Sabi mo nga, malakas pa. Hirap lang maglakad. Tingnan mo nga ang damit ko, luma na oh. Hindi ako makabili ng bago." Pag-iinati ni Jane, kahit ang totoo ay noong 1 linggo lang nabili ang damit niya. Biglang nakaisip ng ideya si Mark. "Magkanong lason?" tanong niya sa misis. Nang magkatinginan sila, ay pareho silang napangiti. Unti-unti nilang lalasunin ang matanda para sa kanila na ang bahay. At dahil palalabasin nila kay Sophia na sila ang nag-alaga, maawa ito at bibigyan sila ng perang pangnegosyo. Bukod doon, mas mura ang lason kaysa maintenance na gamot ng matanda. Ilang araw ang lumipas at iyon ang iniwan nilang gamot sa tukador ng nanay ni Mark. Pagkakatingin naman nila ay wala na iyon at tila nainom na. Naghintay na lang sila nang manghina ito. Makalipas ang ilang linggo at nagulat si Mark na wala na ang matanda sa higaan. Bali ba ay kakauwi lamang nila galing sa mall dahil nagpadala si Sophia. Pinaghanap nila ito sa buong barangay pero wala. "Ano ka ba? Huwag ka nang mag-alala. Baka tumakas iyon tapos nagulyanin. Tapos namatay na somewhere dahil tumalab na ang lason," sabi ng misis niya. Kinakabahan kasi si Mark dahil nagre-ring na ang telepono at tsak niyang si Sophia iyon. "Hello, Utol? Ano? Tungkol kay nanay?" "Well, niya. What about nanay, kuya? Nakainom na ba siya ng gamot?" tanong nito sa kabilang linya. "Yun nga Ano? Wala na siya," nasabi niya na lang bigla. "What? Sayang. Bali ba ay narito na ako sa Pilipinas at susurpresahin ko sana kayo?" Malungkot na sabi nito sa kabilang linya. "Ha? Nasaan ka?"
Kinakabahang tanong niya. Sinabi ng babae ang hotel na kinaroroonan nito. Punta kayo rito. Pag-usapan natin ang bahay. Ayos lang yan. Diyan na rin naman ang punta ni nanay. Nakahinga ng maluwag si Mark. Buti na lang ay di nag-usisa pa ang kapatid. Masaya niyang ibinalita sa misis ang pag-uusap at napangiti rin ito. Sabi ko sa iyo excited na ako sa pera. Di na makakauwi ang matandang iyon. Dali-dali silang bumiyahe at pinuntahan ang hotel na kinaroroonan ng kapatid. Grabe, ang gara. Yaman na talaga ni Sofia. Umatok sila sa pinto at sinalubong sila ng babae. Todo drama naman silang mag-asawa at may paiyak-iyak pa si Jane. Di ko akalaing magkakaganon ang nanay. Napamahal na siya sa akin dahil ako na ang napapaligo sa kanya pag wala ang kuya mo. Sabi nito. Tumangon naman si Sofia. Tungkol pala sa bahay, kuya. Bahala na kayo ni Ate Jane kung gusto niyong tumira roon. Pero may ipapakita muna ako sa inyo. Nagkatinginan ang mag-asawa. Ito na, pera na. Pag sinuswerte ka nga naman. Tumayo ito at iginiya sila sa isang kwarto. Ikaw naman, nag-abala ka pa. Dapat hindi ka na bumili ng pasalubong. Hindi na natapos pa ni Mark ang sasabihin nang makita kung sino ang nakaupo sa kama. Ang nanay niya. Nay? Sindak na sabi ni Mark. Narinig ni nanay ang plano niyong nasunin siya. Kaya di niya iniinom ang binibigay niyo. Lungpo lang siya. Hindi siya bingi at tanga. Tinawagan niya ako. Kaya nasikaso ko kaagad ang papers ko. At noong nagpadala ako para umalis kayo, kinuha ko na siya sa bahay. Napakasama niyo, kuya. Galit na sabi ni Sofia. Bago pa nakasagot ang mag-asawa, ay pinusasa na sila ng mga pulis na kanina pa pala naroon. Kahit anong pagmamakaawa nila ay di na magawa ni Sofia na pagbigyan pa sila. Dahil pinagtagkaan nila ang buhay ng sariling ina. Magsisiman ang dalawa ay wala na silang magawa kundi humimas na lamang sa malamig na rihas ngayon. At dito na nagtatapos ang maikling kwento sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para updated ka sa ating mga videos. Maraming salamat sa inyong panonood. Peace out.